Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Gian Faith H. Moreno, ang unang tagapag-ulat po sa araw na ito. Ang paksa po namin ay tungkol po sa pagsasaling wika. Dumako po tayo sa layunin ng pagsasaling wika. Ang layunin ng pagsasaling wika ay nasusunod ng wasto ang mga hakbang at paraan sa pagsasalin. Ikalawa, nabibigyang pansin ang wastuhang gramatikal sa pagsasalin. Ikatlo, makapagsasagawa ng pagsasalin sa tulong ng mga tiyak na pamantayan. At ang panghuli ay may papahayag ang kahalagahan ng pagsasalin. Pumunta naman tayo sa panimula ng pagsasalin. Mahalaga ang pagsasaling wika di lamang gawain pang-akademiko, kundi pati sa ibang larangan, tulad ng pandaigdigang kalakalan at pakikipagtalastasan sa mga banyaga. Isang mabisang paraan din ang pagsasaling wika upang may parating ang mga pangyayari at kaganapan sa pang-araw-araw na buhay sa buong mundo. Ilan na rito ay ang pagsasalin ng mga akdang banyaga, upang lubos na may parating at may paunawa ang mga detalye ng mga bagong tuklas at kaalaman tulad ng sa agham panlipunan, humanities, sining at teknolohiya. Nakasalalay sa husay ng pagkakasalin ang pagkakaunawa sa mga makabagong kaalaman. Ano nga ba ang pagsasaling wika? Ayon kay Robin, ang pagsasaling wika bilang isang disiplina ay isang sining at agham na nangangailangan ng malawak na kaalaman sa larawan ng mga kakayahang panglingwistika at pansemantika. Sa madaling salita, ang pagsasalin ay isang disiplinang sining at agham na nangangailangan ng malawak na kaalaman sa wika at kahulugan. Yun ay ayon kay Robin. Ayon naman kay Salipan, ang pagsasaling wika ay pagtatangkang hali-halihan ang nakasulat na mensahe o pahayag. Ayon kay Salipan, ang pagsasaling wika ay pagtatangkang halihan ang nakasulat na mensahe o pahayag sa isang wika or source of language sa pamamagitan ng pareho ring mensahe o pahayag ng target na wika. Sa madaling salita, ito ay ang paglipat ng mensahe mula sa isang wika patungo sa ibang wika nang hindi nababago ang kahulugan. Kahulugan ng pagsasalin. Ito ay pagsulat sa pinaglilipatang wika na pinakamalapit na katumbas na pahatid na nilalaman ng pinanghanguang wika katumbas. Una ay sa kahulugan at pangalawa ay sa estilo. Sinasabing natural sapagkat ang itinutumbas ng mga anyo ay hindi dapat maging banyaga sa anyo. Ang kahulugan nito ay ang pagsasalin ay ang paglipat ng mensahe mula sa ibang wika patungo sa ibang wika habang pinapalit ang orihinal na kahulugan nito. Yun din ang sinabi ni Salipan noong 1995. Ipano kung isalin natin ang kahulugan? Gawin nating Ingles. Ang kahulugan ng pagsasalin ay translation is expressing the meaning of a source language into the target language using the closest and most natural equivalent, focusing first on meaning, then on style. Meaning, translation is the act of changing words from one language to another while keeping the original message clear and natural. It makes sure the meaning stays the same even if the words or style change a bit. Yan ang meaning ng pagsasalin. Yon din ang kahulugan ng pagsasalin. Ang ginawa ko kanina ay ang pagsasalin o translation. Translation. Ang sunod naman ay ang mga simulain sa pagsasalin. Ang una ay dapat naganap na maunawaan ng tagasalin ang kahulugan at ang ibig sabihin ng orihinal na author. Ang ikalawa, dapat na may ganap siyang kaalaman kapwa sa SL at sa TL. Pangatlo,
dapat na umiwas siya sa mga tumbasang salita sa salita. Pang-apat, dapat na gumamit siya ng anyo ng salita na alam ng nakakarami sa TL. Ang panglima o ang panghuli ay dapat na malapatan niya ang angkop na himig ng orihinal. Dumako naman tayo sa katangian ng tagasalin. Ang una ay sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Nakukuha niya ang kahulugan ng kanyang isinasalin o siya'y mahusay na. Kumukonsulta siya sa diksyonaryo. Naunawaan niya ang maliliit na himaymay ng kahulugan at halagang pandamdaming daglay ng mga salitang gagamitin. Sa madaling salita, dapat mahusay sa parehong wika, marunong gumamit ng diksyonaryo at naunawaan ng kahulugan at damdaming taglay ng mga salita. Ang pangalawa namang katangian ng tagasalin ay sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Ang kaalaman sa gramatika ng dalawang wika sa pagsasalin ay kailangan ng tagapagsalin sa pagsusuri ng sa pagsusuri ng diwang nais ipabatid ng author, gayon din sa wastong paggamit ng mga salita, wastong pagkakabuo at pagkasunod-sunod. Ang kahulugan naman nito ay mahalaga ang tamang gamit ng balarela para may payag ng malinaw at tama ang mensahe ng orihinal. Ang ikatlong katangian ng pagsasalin ay sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Ang kakayahang magsalita ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin at kaalaman sa gramatika ay hindi sapat para makapagsalin. Kaya kung ang lahat ng salin ay patas, nagiging higit na mahusay ang tagapagsalin o manunulat. Ang kahulugan naman ng katangian ng tagasalin ay hindi sapat ang pagsasalita lamang. Dapat marunong din sa malikhaing paraan ng pagpapahayag para maging epektibong tagasalin. Ang ikaapat na katangian ng tagasalin ay sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Marapat na ang tagapagsalin ay may higit na kaalaman sa paksa sapagkat siya ay higit na nakakaalam o nakakaunawa sa mga konseptong nakapaloob dito. Ang kahulugan naman nito ay mas madaling maisalin ang akda kung mauunawaan ng tagasalin ang nilalaman o tema nito. Ang huling katangian ng tagasalin ay sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Ang kahulugan naman nito ay dapat kilala ang kultura ng dalawang bansang sangkot upang maiwasan ng maling kahulugan o pag-unawa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Sanibig G5 at ngayong araw ay tatalakayin ko ang katangian ng pagsasalin. Para sa inyo, ano ang katangian? Ang katangian ay ito ay ang uri o klase. At ang pagsasalin, para sa inyo, ano ang pagsasalin? Ang pagsasalin ay ang pag-iiba ng isang teksto mula sa isang wika sa isa pa. Ganun. So ngayon, simulan na natin ang katangian ng pagsasalin. Alam ko naman na hindi naman lahat, pero marami sa inyo ay may ideya. May ideya na kung ano ang katangian ng pagsasalin. Simulan natin sa unang katangian. Simulan natin sa unang katangian. Una, tapat sa diwa ng orihinal. Tapat sa diwa ng orihinal. Hindi kailangang salita sa salitang isalin, kundi iparating ang tamang kahulugan o layon ng orihinal na teksto. Sinasabi dito na ang pagsasalin ay hindi nakabase sa salita, kundi sa diwa. Ano ba ang diwa? Ang diwa ay ang kahulugan o ang gusto mong iparating sa iyong isinulat o sa kahit kanino. Kung ikaw ay nagtatalumpati, yun yung diwa.
yung gusto mong iparating o ang kahulugan. Pumunta tayo sa layunin. Ang layunin ng Tapat sa Diwa na Orinal is mailapit ang mensahe sa mambabasa sa paraang may intindihan at matatanggap nila. Dahil sa pamamagitan nito, kung tayo ay magsasalin na base sa diwa, mabibigay natin o mas mapapadali natin mapapaintindi sa mga mambabasa ang gusto nating iparating at madali nilang maiintindihan at matatanggap. Ganon. Yun na yung layunin ng Tapat sa Diwa ng Orihinal. Pumunta tayo sa halimbawa. English. It's raining cats and dogs. Hindi naman natin pwedeng sabihin na umulan ng mga pusa at aso. Hindi dapat literal, lalo na kung mga idiom ang ating isasalin. It's raining cats and dogs. Tapat na salin para dito ay umuulan ng malakas. Umuulan ng malakas. Naintindihan niyo ba? Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang katangian. Natural ang daloy ng wika. Natural ang daloy ng wika. Ang salin ay hindi dapat tunog banyaga. Dapat ito'y parang likas na isinulat sa wikang pinagsalinan. Halimbawa, English, can you pass me the salt? Ganun. Then, sa natural na salin, pakiabot naman ng asin. Parang normal natural na salin. Parang hindi banyaga, hindi ganun ka komplikado. Can you pass me the salt? Pakiabot naman ng asin. Ganun. Pangatlo, naiaangkop sa kultura ng tumatanggap na wika. Tumatanggap na wika. Tumatanggap na wika. Naiangkop sa kultura ng tumatanggap na wika. May mga pahayag o salitang may kultura na konteksto. Pasensya na. Kaya kailangang ihanap ng lokal o katumbas na kahulugan na mauunawaan ng mga Pilipino. Kung sa Pilipino natin isasalin, kailangan nating alam ang kultura. Halimbawa, English, Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Kung atin ito isasalin, ang tamang salin dito ay araw ng pasasalamat. Araw ng pasasalamat. Hindi naman pwedeng pasasalamat. Thanksgiving, salamat na araw. Ganun. Hindi. Araw ng pasasalamat. Pang-apat. Malinaw at maayos ang pagkabuo. Dapat maintindihan agad ang salin. Hindi malabo, magulo o technical ng labis kung hindi naman kailangan. Dapat ang purpose dito is dapat malinaw at maayos ang pagkakabuo ng iyong pagsasalin. Hindi dapat dito porket marunong ka mag-Tagalog, gagawin mong mas complicated o gagamitan mo ng mas malalim na mga salita. Dapat dito malinaw at maayos. Halimbawa na lang, English. Sa English, he was devastated by the loss. Maayos na salin. Lubos siyang nalungkot sa kanyang pagkatalo. Simple lang pero madaling maintindihan at makukuha mo agad ang diwa na gusto niyang iparating. Parang ganun. Pumunta tayo sa panglima. Isinasaalang-alang ang gramatika at istruktura ng wika. Dapat tama sa balarila, grammar. Tulad ng tamang gamit ng pandiwa,
panghalip at pagkakasunod-sunod ng salita. Dapat tama sa grammar. Binibigyang diin dito ang grammar at istruktura ng wika. Halimbawa, maling salin, ito ay ang pagsasalin ng ibang lingwahe. Kung hindi mo naiintindihan ang grammar at istruktura, mahihirapan kang makabuo tulad dito. Halimbawa, ako ay siya ay nakita kahapon. Ako ay siya ay nakita kahapon. Ang tamang salin dito, o ang tamang pagkakabuo ng struktura o gramatika, ako ang nakakita sa kanya kahapon. Ako ang nakakita sa kanya kahapon. Naintindihan niyo ba? Okay. Lumipat naman tayo sa... parang hindi ako nakikita dito. Kailangan ko munang ayusin. Kung ano ang maganda dito. Wait lang. Ngayon naman, pumunta tayo sa salungatan sa pagsasalin. Saling wika. Una dito, salita laban sa diwa. May ilang mga taga-pagsalin na nagsasabing hindi angkop na gamitin sa pagsasalin ang paglalapat lamang sa eksaktong salin ng salita. Mas nagiging mainam sa ilang tagapagsalin na ang ilagay ang diwa o ang nais ipaunawa ng manunulat sa kanyang akda. Ang salungatan, ito ay ang karaniwang kinaharap ng ilan sa mga tagapagsalin. Halimbawa, idiom. Lalo na nagagamit natin ang salita laban sa diwa, lalo na kung idiomatikong paksa ang ating isasalin o pangungusap. Gaya dito, halimbawa, idiom. Don't judge the book by its cover. Kung isasalin natin ito sa salita, huwag husgahan ang akda sa kanyang pabalat. Huwag husgahan ang akda sa kanyang pabalat. Kung isasalin naman natin ito base sa diwa, ito ay magiging huwag manghusga sa di kakilala. Huwag manghusga sa di kakilala. Nakuha ang salita laban sa diwa. Sa madaling salita, ang salita laban sa diwa, minibigyan din dito ang diwa kung ikaw ay nagsasalin. Hindi ka dito nagsasalin base sa salita sa salita o literal na pagsasalin. Dito ay pinagbabasihan mo ang diwa. Punta tayo sa ikalawa. Himig orihinal laban sa himig salin. Himig orihinal laban sa himig salin. Batay sa iba't ibang mga pahayag, ang isang salin ay nararapat lamang na maging tunog ng orihinal na akda kapag binasa. Kung pagkakasalin ng isang akda ay literal, masasabing ito ay himig salin. Kung literal mo lang na isasalin ang isang paksa o akda sa salita, ito ay magtutunog himig salin. Ngunit nagkakaroon ng kaibahan kung ang isasalin ay idiomatikong pahayag, sapagkat ito ay isinasalin batay sa diwa. Ito ay nakabase sa diwa nito, kaya ito ay nagiging himig orihinal. Dito, halimbawa ng himig salin, ang pagsalin sa salita. A piece of cake. Kung isasalin ito sa salita, nakabase ka sa salita, hindi sa diwa. Peraso ng matamis na tinapay. Isa pang halimbawa, miss the boat. Nakalimutang bangka. At isa pa, once in a blue moon. Isahin natin sa salita. Minsan sa asul na buwan. Siya ay nagtutunog himig salin. Ito naman ang himig orihinal. Nagiging himig salin ng isang salita kapag ang tagapagsalin ay ibinibigay ang kahulugan ng idiomatikong pahayag at hindi ang katumbas na salita nito. Kaya naman ang mga mambabasa ay kalimitang hindi
napapansin na ang kanilang binabasa ay isang salin dahil ito ay himig orihinal. Halimbawa, ito ay himig orihinal dahil nakabase sa diwa ang kanyang pagsasalin. Gaya dito, a piece of cake. Parehong halimbawa kanina sa himig salin. Dito, himig orihinal. A piece of cake. Kung isasalin natin ito sa base sa diwa, o nakabatay sa diwa, madali lang. Madaling gawin. At miss the boat, lumagpas na pagkakataon. At once in a blue moon, salin. Bihirang mangyari. Ganun. Nakuha nyo ba? Okay. Para mas madali nyo maintindihan, ang himig salin, kapag ikaw ay nagsasalin dito, ay nakabase lamang sa salita. At sa himig original, nakabase ka sa diwa o sa kahulugan. O nais ipahatig ng manunulat. Ganun. Kuha nyo na. So, kaya, lumipat tayo sa pangatlo. Estilo ng manunulat laban sa estilo ng tagapagsalin. Dapat bang manatili? Ito ang tanong, bala. Ang tanong, dapat bang manatili ang estilo ng manunulat? Ang bawat manunulat ay may kanya-kanyang estilo sa pagbuo ng kanilang obra. Ang bawat likha ay inaari nilang supling na nabuo sa masikhay nilang pagsasanib ng mga salita at imahinasyon. Sa bawat akda na kanilang isusulat ay nailalagay nila kahit ang kanilang mga sariling karanasan at kwentong buhay. Kaya ang ilan sa mga akda ay ibibilang sa mga original na likha. Sinisikap ng manunulat na pag-ugnayin ang teksto at ang kanilang mambabasa gamit ang kanilang estilo ng manunulat kung saan madaling naihahanay ng mambabasa ang kanilang karanasan sa akdang binabasa. Ang ganitong estilo ng manunulat ay malimit na ginagamit sa likhang pampanitikan. Dito binibigyang diin na ang paggamit ng estilo base sa kanilang mga karanasan at kwentong buhay. Kaya mas madali nilang nagagawa o naibibilang sa mga original na likha ang kanilang mga isinusulat dahil sa kanilang estilo. Nakuha nyo? So, lumipat naman tayo sa pang-apat. Tumakot sa pang-apat. Hindi pa pala. Pangalawang tanong para sa estilo ng manunulat laban sa estilo ng tagapagsalin. Dapat bang gamitin ng tagapagsalin ang kanyang sariling estilo ng pagsulat? Batay sa mga eksperto, walang karapatan ng tagapagsalin na baguhin ang estilo ng kanyang isasalin. Bakit? Sapagkat ang kanyang tungkulin lamang ay isalin ang hadlang sa pagitan ng dalawang wika upang maunawaan ng mga mambabasa ang akdang pampanitikan na nasusulat sa wikang Ingles. Binibigyang tuon dito ang Pilipino at ang Ingles, ang wikang Ingles. Kung isasalin natin ang wikang Pilipino, dapat ay alam natin ang ating karapatan na dapat hindi palitan, dagdagan o ibahin ang teksto ng original na tagapagsulat. At dito isa pang kadagdagang kaalaman, karaniwan sa pagsasalin hindi napapansin ng tagapagsalin na nagagamit na niya ang kanyang estilo sa pagsulat, lalo na kung ang isinasalin ay ang akda nagtataglay ng matalinghagang pagpapahayag at ang layunin niya ay mailapit sa mga mambabasa ang obra na kanyang isasalin.
Kaya naman, hindi rin natin masisisi ang tagapagsalin kung hindi isasadyang naggamit na ang kanyang sariling estilo sa pagsulat. Ganun. Wait. Hindi, napapansin na kami na naggamit. Dito hindi niya, dahil sa kanyang pagkasanay sa kanyang estilo, nibigyan ditong diin na hindi na napapansin ng manunulat na nagagamit na pala niya ang kanyang estilo sa pagsasalin. Pero hindi natin maiwasan iyan, lalo na kung talagang matagal na tayo na nagsasalin ng mga akda ng iba o mga paksa ng iba. Hindi na natin napapansin na napupunta na pala tayo sa ating sariling estilo. Pang-apat, panahon ng author laban sa panahon ng tagapagsalin. Bawat akdang pampanitikan ay may panahong kinabibilangan. Ito ang isa sa mga suliranin ng ilan sa mga tagapagsalin. Kung ang panitikang isasalin ay naisulat noong panahon kung saan ang karaniwang ginagamit na wika ay Old English at ang tagapagsalin ay nagsisimulang linangin ang kanyang kakayahan sa pagsasalin sa panahong kasalukuyan, makikita ang nagkakaroon ng suliranin ng mga tagapagsalin sa pagpili ng salitang itutumbas sa salitang isasalin. Sa madaling salita, dito nagkakaroon ng suliranin ng tagapagsalin, lalo na kapag ang iyong isasaling akda ay nakabase sa Old English. Ito ay kalimitang nangyayari sa kasalukuyan, lalo na ang ating mga tagapagsalin ay nalinang ang kanilang mga kakayahan sa panahong kasalukuyan. Kalimitang nahihirapan silang kung ano ang dapat nilang gamitin. Dito na pumapasok ang pagdadagdag at pag-iiba ng teksto dahil sa Old English. Hindi natin maiwasang ibahin ito dahil mas gusto ng mga mambabasa ngayon ang Modern English. Ito, another karagdagang sagot. Kung ang layunin ng tagapagsalin ay upang lumikha sa isipan ng mambabasa tulad ng emosyong nalikha ng orihinal na nobela sa isipan ng mambabasa, kailangan muling isalin ito sa makabagong English. Halos karamihan sa mga mambabasa ay mas ninanais na makabasa ng mga akda na nasusulat sa makabagong English. Sabi ko nga kanina, mas gusto ng mga mambabasa ang makabagong English o Modern English. At ang makabagong English ay mas madaling isalin sa wikang Pilipino. Kaya mas pabor rin ito sa ating mga manunulat o mga tagapagsalin dahil mas madali itong isalin sa wikang Pilipino. Mas nasusundan ng tagapagsalin sa wikang Pilipino ang makabagong English. Ganon. Madali siyang ilipat sa ibang wika to Pilipinong wika. Lumipat tayo sa kalima. Maaari bang baguhin laban sa hindi maaaring baguhin? Ang tanong, ang isang akda ba ay maaaring baguhin, bawasan o dagdagan ng isang piyesang isasalin lamang? Kanina na banggit ko ito mas malawak na sagot o ideya para sa tanong kanina. Maaari bang baguhin laban sa hindi maaaring baguhin? Ang pangunahing tungkulin lamang ng tagapagsalin ay tanggalin ang hadlang sa pagitan ng dalawang wikang isasalin upang maunawaan ng target na mambabasa. Kaya naman, ang pagbabawas o pagdaragdag ay hindi sinasang-ayunan ng ilang mga dalubhasang tagapagsalin o dalubhasa sa pagsasalin.
Dito binibigyang diin na bawal dagdagan. Hindi pwedeng mabawasan o madagdagan ang anumang klaseng pagsasalin kung maaari. Sa pangalawa, dito natin malalaman o dito na pumapasok ang kung mayroon ka talagang mabigat na dahilan para baguhin tulad nga ng Old English, kailangan mo talagang gumamit o dumagdag ng ibang lingwahe dahil mas gusto o mas naiintindihan ng mga mambabasa ang Modern English. At madaling isalin talaga kapag Modern English ang gamit. Ngayon, babasahin ko ang ibang sagot sa katanungang dapat bang baguhin o maaari bang baguhin, bawasan o dagdagan ng isang piyesang isasalin lamang. Ito. May mga pagkakataon na hindi may iwasan ng pagdaragdag lalo na kapag ang ilan sa mga salita ay kinakailangang iayon sa panahon kung saan ang mga mambabasa ay naaangkop. Kinakailangan lamang ng tagapagsalin na humingi muna ng permiso sa author. Bago mo gawin ang pagdadagdag o pag-iiba, kailangan mo munang humingi ng permiso sa author. Ganun ang kanyang process. Ngayon, dumako naman tayo sa gabay sa pagsasaling wika. Una, isagawa ang unang pagsasalin. Hindi ka magagawa ang pagsasalin kung hindi mo muna gagawin ang pagsasalin. Isaisip na ang isasalin ay diwa ng isasalin at hindi salita. Lalo na kapag idiomatikong paksa ang iyong isasalin o akda. Pangalawa, basahin at suriing mabuti ang pagkakasalin. Tandaan, ang pagdadagdag at pagbabawas, pagpapalit o pagbabago sa orihinal na diwa ng isasalin ng walang napakalaking dahilan ay isang paglabag sa tungkulin ng tagapagsalin. Dapat kung ano lang ang nandoon, yun lang ang iyong isasalin dahil ang iyong tungkulin lang dito ay maunawaan ng mambabasa ang wika na ginagamit ng manunulat. Kung halimbawa, ito ay sinulat sa wikang English at isasalin mo ito sa Pilipino. Nun. Parang kung ano lang yung nandun, yun lang yung iyong isasalin. Pangatlo, rebisahin ang salin upang ito'y maging totoo sa diwa ng orihinal. Kailangan mong ayusin, maging organisado ang lahat ng klase ng pagsasalin. Ayusin ang bahaging hindi malinaw at nagbibigay ng kalituhan. Kaya nga sinasabi dito na basahin at suriin mabuti ang pagkakasalin upang makita mo ang mga bahagi na nagbibigay ng kalituhan sa mga mambabasa. Bigyang pansin din ang aspektong panggramatika ng dalawang wika kasama sa pagsasalin. Mahalaga rin dito ang gramatika at ang ekstrukturang gagamitin sa pagsasalin. Lumipat tayo sa mga uri ng pagsasalin. Dito na tayo, uri ng pagsasalin. Una sa uri ng pagsasalin, meron tayo ditong pagsasaling literal. Pag sinabing pagsasaling literal, ang pagsasaling literal ay ang direktang pagsasalin mula sa isang wika patungo sa isa pa. Dito ay salita sa salita ang pagsasalin, kung saan pinanatili ang orihinal na istruktura hanggat maaari. Ito ay karaniwang ginagamit kapag malinaw at tuwiran ang mensahe ng orihinal. At meron rin bahagi ang pagsasalin literal. Dito, una ay ang pagsasalin ng salita. Pagsasalin ng salita. Ito ay pagtumbas ng bawat salita sa pinakamalapit na kahulugan sa target na wika. House.
House. Madali lang. Bahay. Ganun. Bahay. Kung ano ang pinakamadali naman na pwede sabihin house, home. Pinakamalapit na katumbas na kasing kahulugan ng salitang house ay bahay. Love para sa pag-ibig. Love, pag-ibig. Parang literal lang na pagsasalin sa salita. Pagsasalin sa salita. Salita lang ang sinasalin dito. House, bahay, love, pag-ibig, thanks, salamat, ano pa ba? Dito, lumipat tayo sa ikalawang uri ng pagsasalin. Ay, hindi. Ito ay parte ng pagsasalin literal. Pangalawa sa parte ng pagsasalin literal, pagsasalin ng parirala. Paglipat ng mga grupo ng salita na may partikular na kahulugan. Dito halimbawa, in my opinion, dito ay parirala, hindi lang salita. In my opinion, isasalin natin sa aking palagay. More or less, pag sinabing more or less, humigit kumulang. Pangatlong parte ng literal na pagsasalin ay ang pagsasalin ng pangungusap. Pangungusap na dito ang ating isasalin. At meron rin ditong dalawang parte, salin literal at salin minimal. Sa salin literal, salita sa salitang pagsasalin ng buong pangungusap. At sa salin minimal, kaunting pagbabago para mapanatili ang natural na daloy ng wika. Halimbawa, ito, pangungusap na ang isasalin natin dito. There were 3 of us who came here yesterday. Isasalin natin ito sa literal. May 3 sa aming dumating dito kahapon. May 3 sa amin na dumating dito kahapon. At sa salin minimal, 3 kaming dumating kahapon. May 3 sa amin. Sa salin literal, ulitin ko, sa salin literal, may 3 sa amin na dumating dito kahapon. At sa salin minimal, 3 kaming dumating kahapon. Ganun. Lipat tayo sa pang-apat na bahagi ng literal na pagsasalin. Dito naman ang pagsasalin mula sa Pilipino sa Ingles. Paglipat ng diwa o struktura ng pahayag mula sa Pilipino patungo sa Ingles. Halimbawa dito, 3 kaming dumating kahapon. Kung gagamitin natin ang direktang pagsasalin o direct translation. Direct translation. 3 kaming dumating. 3 of us came yesterday. At kung gagamitan naman natin ng standard na English, there were 3 of us who came yesterday. See the difference? Sa direct transaction, medyo maliit lang ang pagkaka-construct. 3 of us came yesterday. At sa standard naman, there were 3 of us who came yesterday. Ganun. At pumunta na tayo sa ikalawang uri ng pagsasalin. Pagsasaling idiomatiko. Dito talaga kailangan nating bigyang pansin ang diwa, hindi ang salita. Dahil halos lahat talaga ng mga idiomatikong paksa o pahayag ay nakabase sa diwa. Ito ay ang pagsasalin na hindi batay sa literal na kahulugan ng mga salita kundi sa tunay na diwa, damdamin at konteksto sa mensahe. Ngayon, lumipat naman tayo sa prinsipyo ng pagsasaling idiomatiko. Diwa. Ang pangunahing isinasalang-alang, malaga ang kabuuang mensahe, hindi ang bawat salitang literal. Pinanatili ang estilo at tono ng orihinal na akda. Halimbawa, seryoso, masaya, poetiko. Depende sa paksa o akda na iyong isasalin.
Kinikilala ang konteksto ng kultura ng dalawang wika para maiwasan ng maling interpretasyon o gaya ng diskriminasyon. Kailangan natin alam ang kultura ng isang bansa, lalo na sa mga lokal na kultura. Hindi natin alam na baka nababastos na pala sila sa ating mga ginagamit na lingwahe o mga salita, ganun. Malikhain at natural ang dating sa target audience. Hindi dapat tunog salin. Iwasan ang tuwirang salin kapag may mas mahusay na idiomatikong katumbas. Huwag mong isalin lang sa salita. Halimbawa, ng mga idiomatikong pagsasalin. English to Filipino. Break the ice. Basagin ang katahimikan. Ganun. Parang hindi siya nagtutunog salin. Hindi dapat siya tunog salin. Kung ano ang katumbas na diwa o ng pahayag, yun yung iyong gagamitin sa pagsasalin. Pangalawang halimbawa, still wet behind the ears. May gatas pa sa labi. Ganon. Ngayon naman, Filipino to English. Mahaba ang kamay. Kapag ganon, mahaba ang kamay, yun ay tip o magnanakaw sa Tagalog. At itaga mo sa bato, mark my words. Mark my words. Ngayon, lumipat tayo sa pagsasalin ng mga akdang teknikal. Pagsasalin ng mga akdang teknikal. Ito ay tumutukoy sa pagsasalin ng mga tekstong may espesyalisadong larangan tulad ng agham, batas, ekonomiya, teknolohiya, medisina, at iba pa. Mga katangian, eksakto at tiyak ang gamit ng wika at termino. May tiyak na format at estilo batay sa larangan. Kung gagawa ka ng pagsasaling akdang teknikal, dapat ito ay may batayan o format. Kung ano ang estilo ang iyong gagamitin, kung ito ay nasa batas o nasa ekonomiya, teknolohiya, medisina. Nakadepende ito sa kung ano ang iyong paksang gagawin o isasalin. Ito ay nakabatay sa larangan. Hindi maaring maligoy o malikhaing isalin. Parang sinasabi dito, technical, dapat maging direct to the point ka. Kung ano ang iyong sinasalin, yun lang. At wag mo nang gawing malikhain o masining na pagsasalin kung hindi naman kinakailangan. Kailangang dalubhasa sa parehong wika at larangan ang tagapagsalin. Dapat marunong ka, hindi lang porket marunong ka sa Tagalog at English, matatawag na nating marunong kang magsalin. Dapat alam mo kung ano ang pwede at hindi. Parehong wika at larangan ng tagapagsalin. Kailangan dalubhasa sa parehong wika at larangan ng tagapagsalin. Halimbawa sa mga teknikal na termino. Due process of law. Kapag sinabing due process of law, ayon sa ipinatupad na batas. Data privacy, pagka-pribado ng datos. Pagka-pribado ng datos. Broker. Pag sinabing broker, kinatawan ng mga ngalakal. Broker. Nakadepende talaga siya sa larangan na yung isasalin. Ganun. Lumako naman tayo sa pang-apat na uri. Ang pagsasalin ng tula. Ang pagsasalin ng tula ay masining na anyo ng panitikan, kaya ay nangangailangan ng masunuring at masining na salin. Mga dapat isaalang-alang. Una, unawain ang buong tula. Dapat alam mo ang diwa, damdamin at strukturang gagamitin. Isalin hindi lamang ang salita kundi himig, ritmo at talinghaga. Dapat masining ka talaga kapag gumagawa ka ng pagsasalin ng tula. Pagsasalin ng tula. Panatilihin ang imahen at tayutay kung maaari.
maaaring palitan ang ilang salita upang tumugma sa kultura ng target na wika. Panatilihin ang tugma at sukat kung kaya. Dito, dapat natin bigyang pansin ang tugma. Dahil alam mo naman natin na ang paggawa ng tula ay isang masining na kailangan na tugmaan at ang sukat ay bilang, ganun. Kaya dapat nating bigyang pansin ang tugma at sukat. At halimbawa sa pagsasalin ng tula, sa English, I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. Ulitin ko. I think I shall never see a poem as lovely as a tree. Isasalin natin sa Pilipino, palagay ko'y wala na akong makikitang tulang kasing ganda ng punong kahoy. Ulitin ko. Palagay ko'y wala na akong makikitang tulang kasing ganda ng punong kahoy. Parang binibigyan mo ng diin at damdamin kung maaari. Ngayon, dumako naman tayo sa mga suliraning sa pagsasaling wika. Pagsasaling wika. Ayon kay Atienza, may mga suliraning kinaharap ang gawaing ito tulad ng sumusunod. Una, mga pananalitang balabal at kolokyal. Hindi naman natin masasalin halimbawa ang salitang bes, ganun. Bes, punta ka rito. O mga ano pa. Petmalo, ganun. Mga kolokyal na salita or balbal. Dapat bang ito ang tapatan ng katumbas kung isasalin sa wastong pananalita? Magbabago kaya ang bias nito sa mga mambabasa. Ganun. Kaya nagiging problema ito ng mga tagapagsalin. Pangalawa, may kanya-kanyang kakayahan ang wika. Ang bawat wika ay may kanya-kanyang kakayahan, kaya mahirap may tumbas ang katangian ng isang wika sa wikang pagsasalin. Dito nagkakaroon ng problema dahil sa may kanya-kanya tayong kakayahan. Dahil ang bawat wika ay may kalakasan at may kahinaan. Kaya mahirap talagang maitumbas kung ano ang ating gagamitin. Dahil dapat alam natin kung parang kultura ba? Parang hindi tayo makaka-discriminate sa iba. Pangatlo, paggamit ng mga panlapi. May mga panlapi sa Pilipino na hindi maaaring pagpalit-paliting gamit tulad ng at mag. Hindi dapat magpalit ang at mag kung ikaw ay nagsasalin. At pang-apat, ang uri ng Pilipino na gagamitin. Kung ano ang wikang Pilipino na yung gagamit, dapat isaisip ang tagapagsalin na sa pagpili ng mga salitang gagamitin sa pagsalin ay may epekto rin ito sa mambabasa. Dahil kung halimbawa dito, kung gumamit ka ng mga malalalim na Pilipino, hindi naman lahat ng mga Pilipino ay talagang may pagkabihasa sa wikang Pilipino. Kung maaari ay piliin natin o mas bigyan natin diin na maintindihan ng mga mambabasa ang ating pagsasalin. Ganon. Panglima, konteksto ng kultura. Gaya ng sabi ko kanina, dapat may malaking kaibahan ng Pilipino pasalita at pasulat. Dito, konteksto ng kultura. Dapat alam natin ang kultura ng dalawang wika na kasama sa isasalin. Gaya ng rice. Kung sa ibang bansa, ang rice ay malimitang ginagamit bilang isa lang, dito sa Pilipinas ay maraming paggamit ng rice. Depende kung ito ay tapos na, ganun. Tapos na or itatanim pa lang. Gaya kung itatanim pa lang palay, kung nakuha na bigas, at kung luto na kanin, at kapag paglipasan na bahaw, ganun. Dapat alam natin ang kultura para hindi tayo nakakabastos sa
nadidiscriminate sa ibang wika. Pang-anim at panghuli, pagpapanatili ng orihinal na diwa. Lalo na kapag kung maaari, lahat ng isasalin dapat original pa rin ng diwa. Lalo na ang mga idiomatikong paksa. Kailangan talaga ng mapanatili ang original na diwa. Halimbawa ng pampanitikang idiomatikong teksto. Gaya kanina, sinasabi doon na a piece of cake. Kung isalin natin yun sa literal, hindi na siya nagiging original na diwa. A piece of cake, pero kung ating aalamin o mas pag-iisipan kung ano talaga ang gusto niyang iparating, ito ay ang madali lang gawin. Ganun. Ngayon, pumunta naman tayo sa wakas. Wakas na pala. Sa wakas, sa madaling salita o sa kabuuhang, ang pagsasaling wika ay hindi lamang simpleng paglipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa iba, kundi isang masalimuot na proseso ng pag-unawa, paggalang sa kultura, at malikhang paglalapat ng kahulugan. Ito ay isang sining at agham na nangangailangan ng mataas na antas ng sensibilidad, kaalaman at kasanayan upang mapanatili ang diwa, layunin at damdamin ng orihinal na akda. Kahit maraming suliranin ang pagsasalin, dapat mapanatili pa rin natin ang diwa o ang kahulugan ng pagsasalin. At dapat ang aking natutunan dito sa aking tatalakay sa pagsasalin, dapat hindi dito kailangan masining, except na lang sa tula, dahil kailangan talaga ng masining na pagsasalin. Pero sa iba, kailangan talaga ang maintindihan o madaling makuha ng tagapagbasa ang iyong isasalin sa isang lingwahe to another, sa isa pang lingwahe. At dapat, kung ikaw ay magsasalin, dapat bihasa ka sa dalawang wika, at bigyan mong pansin ang istruktura at gramatika kung ikaw ay magsasalin. Dahil hindi ka makakagawa ng mahusay na pagsasalin kung hindi mo talaga alam ang wika o ang wikang iyong ginagamit, tulad ng English at Pilipino. At dapat marunong kang pumili kung anong mga salita ang iyong gagamitin sa pagsasalin upang mas maunawaan ng mga mamabasa ang iyong isinalin. Hindi dito dapat hindi ka dapat dito talagang malikhain, dapat naiintindihan o direct to the point. Sa madaling salita, dapat ang diwa ay hindi talaga magbabago. Hindi porket nagsasaling ka, dapat salita sa salita, dapat talaga nakabatay o nakabase ka sa diwa ng isasaling wika. Sa tingin ko, hindi pala, pagkaragdagan, dapat pala kung magsasaling ka ay meron kang isinasama mo ang pandamdam, ang diwa, o kung ano talaga ang kahit ito ay sulat, dapat marunong kang gumamit ng pandamdam ng orihinal na akda. Kailangan hindi siya magtunog salin, dapat normal lang, pero direct to the point, madaling maintindihan. Sa tingin ko, yun lang po, at maraming salamat sa panunood, at sana meron kayong natutunan sa aking tinalakay na paksa.
Yan po at maraming salamat.